Dr. Elsie binigyang pangamba ang mga mag-aaral ng Rojas High. Kasunod ang pagkakasuspindi kay Schools Division ng Palawan Superintendent Dr. Elsie T. Barrios ng 70 araw dahil sa mga anomalyang nangyayari sa kagawaran nito tungkol sa usaping item at transfer for sale. Kaya naman nababahala ang karamihan sa estudyante ng Rojas National Comprehensive High School sa dulot nito ngayong taong panuruan. Matatanda ang nilagdaanin na Undersecretary Wilfredo E. Cabral at Undersecretary Peter Irving C. Corvera noong ika-20 ng Agosto ang pagpapataw ng 90-day prevention suspension ni Dr. Elsie Barrios, kaugnay ng iniimbestigahang issue sa kanila. Ayon kay Miles Torre na grade 12 student na nasabing paaralan, natatakot umano siya sa mga pwedeng mangyari na masikip pa sa isyong items for sale. Nababahala rin siya sa dulot nito sa kapwa niya mag-aaral. Hindi tayo sure na yung items for sale lang. Maaaring may iba pang ginagawang hindi maganda yung pamamahala nila. Napapalob na ito sa korupsyon. Paano aangat ang Pilipinas kung sa edukasyon pa lamang ay bahid na ng kasarimlan? Aniya. Inihayag ng Department of Education na si Barrios kasama sina Brooks Point School Principal Alfredo D. Labor at Public Schools District Supervisor ng Batarasa 2 H.J. Sonny Boy A. Taha ay naghaharap sa kasong dishonesty, oppression at grave misconduct at ang paglabag sa Republic Act No. 3019 ng Pilipinas. Samantala, itinilaga si Mimaropa Regional Director Nicolas Capulong bilang officer in charge ng Schools Division Superintendent na pansamantalang papalit kay Barrios habang nililitis ang kasong inihain sa kanya ng husgado kasama ang dalawa pa nitong kasamahan. Magpasa ngayon ay nagagambala pa rin ang isipan ng maraming estudyante sa lugar dahil sa hindi katanggap-tanggap na pamamahala sa edukasyon. Kaya hinihimok ng ilang mga guro na maging bukas ang isipan at makibahagi ang kabataan sa ganitong usapin.